nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Ngayon, pwede nang Pwede nang simulan ni Anika. yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na in-audit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na in-audit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations. Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan chichirya, etc.? Yan Para po sa ay mga informants? yan po ay hindi ko na ang alam ko po hindi ko po ma-determine based on the documents submitted since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not. Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OBP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds. Can you repeat your question po, Your Honor? I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng pinasusoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OBP. I do not have personal knowledge na po about yan since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po. Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons? Wala po akong personal knowledge about dyan since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA. Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon. Yes po, Your Honor. Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya ata yung COA circular ng 1992, if I'm not mistaken, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security ng tao, ng recipients and national security. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Correct. Alam ba, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Actually, yung minention po nila na circular which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng sibo? Hindi po. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Next to make his interjections would be Senator Bam Aquino. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney, good morning. Good morning po, Senator.
So, ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds. Yes po, Your Honor. Were you already part of the ICFAO in 2015? Yes po, Your Honor. So yung pinakitang memo nung 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no? Yes po, Your Honor. Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds? Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or misuse. Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito. If you look at the 1992 circular, iba sa 2015. Dun po kasi sa yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero dun sa 2015-01 kasi dun na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies. Yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners. Kumbaga nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate. Yes po, Your Honor. And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo? Yan pa rin po yung ginagamit, Your Honor. Okay, second question. Ano ang pinagkaiba ng AR sa OR? Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilhan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment. And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct? Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi doon po namin tinitignan kung yung kung nag-purchase po talaga sila. Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya? Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yun yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilhan nung item. Nung item. So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace. Yes po, Your Honor. Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na? Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili. Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sinong tumanggap. Opo, yung pinagbilan po. Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo? Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that. Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds? So, wala. Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases. So bawal ang paggamit ng alias? The circular is silent po. Okay. Para sa inyo, kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan. Based on that, kasi ang katulad nga po ng sinabi ko, document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not po. Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao. Yes po, Your Honor. Okay, next. Did you have any, napag-usapan nyo kahapon yung dealings nyo with OVP nung lumabas na or malapit nang lumabas yung AOM? Previous to that, meron ka bang dealings with OVP? Wala na po, Your Honor. So walang kumausap sa inyo, walang nagtanong kung paano to dapat i-liquidate, apart from the meeting which included Attorney Poa? Wala na po maalala, Your Honor. Okay. Last question lang, Mr. Presiding Officer. Please wind up. Yung notice, yung AOM, ibig sabihin yan, may chance pa kayong i-correct, di ba? Yes po, Your Honor. Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na?
Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount And to involved. your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds? Wala po akong personal knowledge, pero nakita ko po sa news po, so I was made aware na may ND na po yung OVP 2022. So may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos. For 125 million pesos po for the fourth quarter of 2022. So sinisingil na yan kay Vice President Duterte. Yes po, Your Honor. Okay, thank you, Mr. President. Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangilinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Mr. President, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Mawil. Wamil po. Wamil. Magandang umaga po, Your Honor. Yes. Nabanggit nyo sa inyong testimonya kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents, kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama? Yes po, Your Honor. Almost 10 years po. Okay, without mentioning the agencies, ilang agencies ng gobyerno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds? Marami na po. Pag sa NGAs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies So, na po yung more na-audit. than 30. Yes po, Your Honor. Okay. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice? Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ina-audit po namin. Kahapon, nabanggit na si Attorney Hua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Ngayon, pwede nang Pwede nang simulan ni Anika. yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na inaudit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na inaudit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung